Inamin ni Representative Kimbo na may blankong items sa BICAM report pero anya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff na authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco sa budget dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po nang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. At eto na nga mga kababayan, matapos po nagkabuhol-buhol talaga ang mga rason nitong mga tulunggis na buhaya, ay lumitaw na po ngayon ang pinakamalaking buhaya dyan sa Kongreso, mga kababayan. Palakpakan natin dahil siya po ay lumitaw na at nagbigay ng pahayag. Kaya lang yung pahayag niya, kakapiranggot lang. Ang sabi po ni Romualdez, mga kababayan, patungkol po dito sa mga blank items na kinumpirma ng kanyang tauhan na itong si Kim Butiki, kinumpirma ni Kim Butiki na may blank guys na sinabing mga technical staff daw ang nag-fill in dyan o sinuplak naman siya ni dating Senate President Tito Soto na mali po yan, hindi po yan totoo. At dito rin po si Professor Magno magpapatunay ng maling-mali po ang palusot nitong si Kim Butiki. At yun nga, nagpalabas nga ng pahayag itong hari-hari nila dyan, yung Panginoon nila dyan. Kaya lang ang sabi niya, I'll study and I'll get back to you, sabi niya sa press. Wow! Ngayon ka pa mag-study? Pagkatapos sinabi ni Kimbo na legal daw, okay daw yung budget. Ngayon, ngayon ka pa mag-study? Paano kung pag-study mo, hindi pala valid? Sinungaling talaga yung tawaan mo. Ay, nako. Ang mga buhaya, mga guys, pinagluluko tayo. Akala nila, hindi natin alam. Uy, mga gunggong, hindi namin ito titigilan. Kaya patuloy tayo, mga guys. Makinig tayo dito kay Professor Magno. Let's go. Po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco sa budget dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po nang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. Ngayon, siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagbasihan ng staff para kumpletuhin ang enrolled bill ay maaaring ilabas sana ng Kongreso. No? Ina-highlight po kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana kung may documentation, maaari itong mag-guide sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikitang mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan pwedeng gawin ng technical committee dahil ang may sole authority para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. So parang sinususugan niyo po yung naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo? Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po
dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkompleto. Dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkompleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkokompleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. So, dito po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Quimbo, meron pa bang magagawa yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo ng 2025 GAA, yung proseso po at procedure, scope of work ng Bicameral Committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng Bicameral Committee. So maaari pa rin po itong questionnaire sa Supreme Court. So ang grupo po ninyo, Professor Cielo, may balak po ba na dalhin ito sa Korte Suprema? Opo, pinag-aaralan po natin to, no? Kasi ang importante po dito ay yung standing. Sino po ang may standing para questionin yung naging proseso sa budget? So pinag-aaralan po natin ito. Sabi, ma'am, ng inyong mga kausap po ng mga abogado, how soon can you establish that? Kung sino ba ang merong legal persona para maghain po ng reklamo dito po sa ipinasang budget? Alam niyo po tayo bilang taxpayers, ako ang paniniwala ko, bilang taxpayers ay may karapatan po tayo mag-demand ng accountability. Nakikita ko rin po na talagang panahon na para kailangang malinawan at masusugan na kailangan mas maging transparent at accountable itong Bicameral Committee. Kaya pinag-aaralan po natin yan. Mahalaga din pong may kasama tayong mga legislators para mag-demand sa mga colleagues nila na bigla na lang nagkumpleto nitong budget at hindi binalikan dahil nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. Opo, so, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito hong issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Ungab. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Na mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple bases para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide na kung paano ba natin dinidefine ang education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA, PNPA, Local Government Academy ay sinama sa computation ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaari nating isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. At yan na nga mga kababayan, sa darating na 31, ito po sila ni Magno, ito mga kaliwa at mga dilawan po ay magrarally. At yung panawagan po nila, ito naman yung mga impeachment kay BP Sara, itong mga EJK yung panawagan nila, at ito daw isa, itong blank items sa isa raw sa ipapanawagan nila. Uy, mukhang dyan lang yata tayo magkasundo Kasi ito daw sila magrarally po sa January 31. Oo, sigurado pong lalangawin. At saka, hoy, mga buhaya, hoy, itong si Romualdez, akala mo hindi natin ito tutuloy lang. Hindi natin ito tatantanan mga guys. Kasi huling-huli na sila dito. Huling-huli na itong mga nayupak. Hinggan niyo pa itong mga, basahin niyo pa itong mga pahayag ng mga walang kwentang senador dyan. Itong mga sinungaling ng mga senador. Ito yung mga nabulag sa pera ng AKAP. Kasi minsan din nadulas din itong si Lacson, nabanggit niya talaga na itong si Grace po, sinabi niya, bakit nyo ni-reinstate yung bill? Sabi ni si po, nabigyan ng AKAP 5 billion. Tapos, anong nangyari? Sabi ni Lacson, anong nangyari sa 5 billion? Pinaghati-hatian nyo?
Ayun nga, inamin nga ni Grace po na ni-reinstate daw yung bill dahil daw sa AKAP nagbigyan sila. O tingnan nyo kung gaano kamukhang pera itong mga hinayupak. Ha? Ito mukhang pera itong mga tulunggis ng mga senador. Huwag nyo kaming pinagluloko. Di ba? Kasi daw din kayo sa pera ni Tambaluslos eh. Kaya nagkabuhol-buhol na dyan yung budget. O, approve na kasi kayo ng approve. Bala, pirma ng pirma. Basta sinabi ni Panginoon nyo, ayan na, pirma ng pirma. Ayan na ngayon. Ha? Nagsasampa na po talaga ng reklamo. At mabuhay naman po kayo, Congressman Ungab, no? At saka itong si Vic Rodriguez. Dapat lang po nasampahan ito para ma-declare na ito na invalid po itong budget ni Bangag na ginawa ni Tambaluslos. Alright mga guys, thank you nga pala sa mga bago kong subscriber dyan. And please like this video if you like this video, and please like if you don't like this video. Alright, thank you for watching mga guys. God bless you all.